So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, meron akong ipi-play sa inyong video na kung saan mas malinaw talaga na pinapagkumpara ni Senate President Senator Chis Escudero itong kaso ni Mayor Alice Go at ni Senator Grace. Alam nyo, mahirap yung ginagawa ni Senator Risa Ontiveros sa kanyang Senate hearing na instead sana natulungan na lang ng iba't ibang mga senador. Ang ginagawa pa, ngayon nagdududa pa. Katulad nitong si Chis Escudero, parang ang picture kasi nito parang nagiging protector ka din ng pogo, ng illegal na gawain. Anyway, killing siya dito kay Alice Go. At pinapagkumpara niya yung case na foundling ni Senator Grace po dito kay Alice Go, which is different case po yung dalawang yun. Hindi ko alam kung alam niya ba yung ibig sabihin ng foundling na kanyang dinadakdak. Anyway, panoodin niyo muna tong video na to. If you remember the case of Senator Grace po, it was a decision of the Supreme Court about being a foundling. Sa kaso ni Senator po, hindi nga kilala yung nanay at tatay, di ba? That's why foundling. And she was adopted by her adoptive parents, Fernando Po Jr. and Susan Roses. But the Supreme Court declared presumptively that she is a citizen. Kasi hindi mo pwedeng i-deprive ng citizenship ang bata. Di ba? Yun ang sabi nila. So by analogy, ito may passport pa nga eh. Si Senator Grace, ginamit din namin rason yun sa kaso. May passport, may ID, may license, may ganun. So, patunayan yung hindi. Hindi pwedeng, hindi namin alam kung sino, kaya siguro Amerikano yan. Hindi namin alam kung sino yung nanay, yung tatay, Chinese, so Chinese siguro yan. There is a basic principle in law. He who alleges must prove the same. Kaya nga nagkakandak ng Senate hearing, diba? Just to find out the truth. To know the truth. Ang problema dito kay Alice Go, hindi nakikipag-cooperate ng maayos. Ang daming, wait lang ha, ganito guys. Ano nga ba ang hinahanap na matibay na proof ni Senator Chis Escudero para masabi natin na hindi nga talaga Filipino itong si Alice Go? Kahit nakikita nyo naman guys na ang daming butas sa kanyang mga sagot sa Senate hearing. Anyway, mamaya na natin pag-usapan yung butas. Dito muna tayo sa foundling. Kasi when we say foundling, wala kang alam sa sa pagkatao mo simula nung pinanganak ka. Unknown facts of birth. Kahit i-search nyo, yun po guys yung case ni Senator Grace po. Unknown facts of birth. Wala po talaga siyang kaalam-alam since nung pinanganak siya. Ang alam lang natin siya po ay inampon ni Fernando Po Jr. at ni Susan Roses. Yan lang po yung alam natin na inampon siya. Diba? Pero si Grace po mismo, wala talaga siyang kaalam-alam sa kanyang ina at sa kanyang ama. Itong si Alice Go, iba po yung kaso niya. So, hindi natin masasabing foundling kasi si Alice Go, alam niya yung pagkakakilanlan ng kanyang ama. Where in fact, sinabi niya nga po guys doon, noong kampanya, na ang tatay ko po ay isang Chinese at ang aking ina allegedly ay Filipino daw. Pero ngayon, sa Senate hearing, nung tinatanong ano yung pagkakakilanlan ng nanay mo, sinabi niya yung kanyang biological mother ay hindi niya daw po nakilala nung simula daw po nung pinanganak siya. So, how do we know na Filipino citizen yung nanay ni Alice Go? Yung biological mother niya nga, hindi niya kilala, hindi niya nakita. Bagkus ang alam niya lang is yung tatay niya, Chinese. Tatay niya lang ang nagkwento na Filipino yung kanyang ina. So, paano natin malalaman hanggat hindi pa naman natin nakikita na Filipino nga ang kanyang ina? Kasi lagi niyang sinasabi na hindi niya daw nakilala ang kanyang ina since nung pinanganak siya. So, meaning ba nun ayaw niyang papuntahin sa Senate hearing para ma-interview ang kanyang ina? Kaya niya tinatanggi na kasambahay lang daw, love child lang daw siya. Yan yung kwento niya sa revised na story niya dito kay Karen Davila. At isa pa, nung sinerch itong Amelia Leal Go, wala din pong record sa PSA. Pati yung kanyang ama na Angelito Go, wala rin record sa PSA. So, ang lumalabas kasi dito guys, parang robot. Itong kanyang ama at ina, non-existence
Walang record, tapos nakalagay doon sa kanyang live birth, nakasal ang kanyang ama at ina. Pero sa kwento niya, hindi daw kasal. Pero sa live birth, kasal ang kanyang ama at ina. Pero nung tiningnan, yung, sinumar ba yun? Basta yung record ng kanilang kasal, hindi naman din daw po nag-i-exist. So maybe, gawa-gawa lang po talaga ito. Diba? So, Senator Chis Escudero, ano pong proof ang gusto mo para mapatunayan na hindi Filipino itong si Alice Go? Anyway, hindi tayo nagja-judge dito. Kaya nga mayroong Senate hearing kasi hindi din naman trabaho ng Senado ang husgahan si Alice Go. Pero nagkakandak ng Senate hearing just to know the truth. Hindi po sa pinapahiya ang kanyang pagkatao, hindi sa inuungkat ang kanyang pagkatao, just to know the truth. And yung illegal yung involvement niya sa illegal activity such as pogo, money laundering, big scams, 'di ba? Nakasama yung kanyang mga kasosyo sa business. 5 sila yung nakatira sa bahay. Ito, pakita ko muna yung picture. Ito yung mga nakatira sa bahay nila. Paliwanag ko sa inyo si Alice Leal Gu, si Seaman Leal Gu, si Ciela Leal Gu, si John Jong Gu, at si Lin Wenye. Sabi ni Alice Gu, yung kanyang ina, after daw po siyang pinanganak, iniwan. So, bali, love child nga lang daw po. Yan yung pagkakatukoy ni Alice Gu. Pero, doon pa lang sa part na, may kapatid siya, middle child, itong si Alice Go. Paano nangyari yun? At saka bakit Leal din ang nasa middle initial nitong Alice Go, Shimin Leal Go, Sheila Go? Bakit mga Leal? Kala ko ba anak ka lang sa kasambahay? Diba? So, yung burden of proof na gusto mong malaman, Senator Chis Escudero? Although sabihin na lang natin na hindi ka nagja-judge, pero ang pangit naman ng tono ng pananalita mo na parang tinutukoy mo na walang kwenta yung Senate hearing na kinakandak ni Senator Risa Ontiveros. Ano yun? Protector ka ba ng illegal na gawain ng pogo? Ano? Diba? Kaya hindi ako believe dito kay Senator Chis Escudero. Unang unang salta niya pa lang bilang Senate President, mukhang mapapaaga ang paglisan niya. Diba? Kinukumpara mo na samantalang kapag foundling ka, hindi mo talaga alam na kung saan ka pinanganak, sino yung nanay tatay mo. Si Alice Go, alam niya yung tatay niya. Alam niya na pinanganak siya sa farm. Diba? So, ano yung proof na hinahanap mo? Ano yung burden of proof na hinahanap mo? Na instead sana nasuportahan mo na lang itong kinakandak na Senate hearing ni Senator Risa Ontiveros dahil kahit siya mismo, naguguluhan siya, nagkakandalechi-lechi yung schedule niya, nahihirapan siya. Diba? Sana tinutulungan mo, hindi yung parang pinapamukha mo na nonsense yung Senate hearing na yan at dinadagdag mo pa na parehas lang din yan yung magiging endpoint nito sa kaso ni Senator Grace Poe, which is very different, very far sa case ni Senator Grace Poe dito sa kaso ni Alice Go. Diba? Kaya nga, as much as I can, guys, gusto kong magtrabaho muna itong sa Senator Chis Escudero before judging. Trabaho muna bago husga. Pero, paano hindi siya husgahan? Ganito yung ginagawa niya. Maybe si Chis, baka may lahi ding Chinese. Diba? Baka ganun. Baka ganun ba? Yung asawa mo may lahi din bang Chinese? Yun yung gusto nating malaman. Grabe. Grabe, guys. Grabe. Yun lang talaga yung masasabi ko na ang hirap mong ipaglaban, Senator Chis Escudero. Ang hirap mong ipagtanggol. Diba? So paano ka aangat niyan kung ikaw mismo, dinadown mo na agad yung sarili mo? Diba? Yan, guys, yung tinutukoy ko dito. At saka isa pa, itong si Alice Go, hindi niya nga kilala yung kanyang ina. Diba? So, yung biological mother niya, na sinasabi niyang Filipino, pero hindi niya daw kilala. So, paano mo nasabi na? Nagigets nyo naman ata ako, guys, no? Nagigets nyo ako. Or else, baka totoo yung narinig ko dito sa may kwento ko sa inyo, guys. Ito, chismis to, ha? Pero hindi ako pumapatol sa chismis. Pero may narinig akong kwento ng aking subscriber. Sa comment section lang din to, binasa ko. And medyo na, umikot yung mundo ko doon. Na itong si Alice Go daw, pumunta sila sa Pilipinas taong 2012.
2005, if I'm not mistaken, 2005 or 2010. Basta yun yung kwento ng aking subscriber. Bale, yung pamilya niya is negosyante talaga. So, pure Chinese yung kanyang ama at ina. Yan po yung yung sinasabi ng subscriber ko. Ito chismis to guys pero yung analysis natin kay Cheese, totoo yun. Pero itong kwentong to, chismis to, about sa pagkatao ni Alice Guo, which is taga-Bamban din itong taong subscriber natin. So sabi niya, pure negosyante po yung kanyang ama at ina. Bali pumunta sila sa Pilipinas para po maging mapalawak ang kanilang negosyo dito nga sa real estate. Syempre kapag real estate ka, kailangan Filipino ka. Meron kang dokumentong Filipino. So, ang ginawa nila, ang ipina-convert lang nila na Filipino ay itong si Alice Guo. Kaya nga kung mapapansin nyo, lahat ng lupa, ari-arian ni Alice Guo ay nasa pangalan niya. Kaya nga nakakapag-operate, 'di ba? Yung mga kasosyo niya sa business, yung kasosyo niya. Kasi nga, siya yung may-ari, siya yung yung may tawag dito, may free will na ipagamit or hindi. Kasi kanya yun So, ang kwento dito, itong si Alice Guo is pure Chinese daw po. Pero, ang pinunta lang talaga nila dito is negosyo lang daw. Wala naman daw pong masamang hangarin itong si Alice Guo. Afterthought na lang daw po, yung spy na yan, pero totoo daw pong mafia ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid. Yun yung kwento ng ating subscriber na totoong mafia ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid. Kasi Lin din daw po guys yung middle initial ng kanilang pangalan. Hindi po Lial, Lin. Kasi itong si Win Yin Lin, yun daw po ang kanyang totoong ina. Which is, kung makikita nyo guys sa if you will connect the dots kay Win Yin Lee, sana magpa-DNA para malaman natin kung mag-ina nga ba itong dalawang to. Kasi laging sinasabi niya, Alice Guo, gusto niya makita ang kanyang ina kasi iniwan daw siya. Pero meron tayong isang picture, ito. Nakikita nyo, I think kamukha ni Alice Guo, pero we are not claiming na this is her mother, but sana magkaroon ng DNA test dito kay Win Yin Lee. Win Yi Lin pala. Dito kay Alice Guo, just to know the truth. 'Di ba? Pero hindi ko sinasabi na itong si Alice Guo ay masama yung hangarin sa ating bayan. Kasi madami po ang nagsasabi, talaga totoo guys, just to be honest and just to be fair, madaming nagsasabi na itong si Alice Guo ay maganda daw po yung pamamalakad sa Bamban. Which is priority niya nga daw po yung mga senior citizen. Pero pwede din naman na sabihin natin na kaya sinasabi nila yon kasi natatakot sila sa kanilang alkalde na si Alice Guo or minamandatuhan ni Alice Guo yung kanyang mga kababayan na suportahan siya. Yun, baka pwedeng ganon. Kaya merong mga nakalagay na banner na we support you Alice Guo, I stand for you Alice Guo, pwedeng ganon. Pero yung kwento kasi ng mga taga-Bamban, totoo daw po na maganda ang serbisyo ni Alice Guo. Yung mga nakaraang serbisyo ng mga lalaking naging alkalde doon is different from Alice Guo. Yun po yung yung ibig sabihin ng ating subscriber. Pero hindi ako naniniwala doon gumunaw lang yung mundo ko sa sinabi niya na negosyante talaga, pure-blooded Chinese, itong si Alice Guo, at talagang negosyo lang talaga yung pinunta nila dito sa Pilipinas. Pero hindi niya naman sinabi na si Alice Guo is spy. Wala siyang sinabing ganon. Pero ang sinabi niya, yung kanyang ama at kanyang mga kapatid is real mafia. Pero hindi niya in-indicate kung paano naging mafia. So, syempre, pag sinabi nating mafia, involvement sa mga big syndicate, diba? Which is napatunayan na din. Hindi naman sa napatunayan pa ni Senator Risa Ontiveros. Pero if you will connect the dots, yung kanyang mga ka-business partner na Linden ang pilido is connected sa kanya.
So, maybe baka kapatid niya yung sangkot sa money laundering and big syndicate scam doon sa Singapore. Maybe lang naman, allegedly, pero we are not claiming. So, yun guys yung kwento ni Alice Gu. Base sa nabasa kong isang subscriber na nag-comment. Pero hindi ako naniniwala guys, kasi inaantay ko pa na magtuloy-tuloy itong Senate hearing kasi syempre mas tiwala ako sa ating mga senador na mas kaya nilang alamin ang totoo kung hindi lang talaga minamanipula or minamaniobra kagaya ng ginagawa ni Senator Bato de la Rosa. Yung may factual research based talaga siya. So, I hope na nagigets sana, going back sa ating topic kay Senator Chis Escudero, hoping sana na nagigets mo yung hugot namin. Kasi maybe itong si Alice Gu is baka national threat sa ating bayan. So, hindi nagwo-worry lang naman kami. Kasi syempre, malay mo, sakupin tayo, ang ating bayan, napapasukan na tayo ng sandamakmak na illegal na gawain. So, iniiwasan po natin yan. And yet, di ba, parang pinapagtanggol mo, which is like, jeez, oh my God, oh my goodness. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko, pero nato-turn off ako sa the way na parang kino-compare niya yung kaso ni Alice Gu dito sa kaso ni Senator Grace Poe, which is malayo. At parang pinapagtanggol niya si Alice Gu to the point na parang itong si Chis Escudero is baka protector or kasapi din sa mga illegal operation. We do not know. Kasi parang ganun yung nagiging picture ng kanyang tono. So anyway, yun lang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.